Mga kaparokya, kamakailan niya po ay nagbigay ng pahayag ang butihing Mayor Vico Soto patungkol sa kinasasangkutan ng mag-asawang Diskaya at may ilan nga po siyang big revelation patungkol sa mag-asawang ito na kung saan ayon sa butihing Mayor Vico Soto ay nananakot daw di umano ang mga ito sa mga empleyado na gustong magtistigo laban sa kanila. At ilan pa po sa big revelation ng buting Mayor Vico Soto ay yung pambla-blackmail di umano ng mag-asawang ito sa dalawang kongresista na kung saan ay idadawit daw kapag hindi daw po sila nakapagbigay ng pera. Yan po ay ayon kay Mayor Vico Soto sa kanyang latest post sa kanyang Facebook account. At dahil dyan mga kaparokya sa inihayag ng buting Mayor Vico Soto ay tila may isang netizen na umalma sa mga pahayag nito na kung saan mga kaparokya ay tila kine-question ito yung mga pahayag ng buting Mayor Vico Soto na ayon dito ay may personal na galit daw di umano ang alkalde ng lungsod po ng Pasig. So tila mga kaparokya umaatake na naman po yung hindi naniniwala sa ipinagdalaban ng butihing mayor. So yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw, mga kaparokya. Pero bago yan, humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin. Sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng mga in-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po sa inyo at sobrang napagdito po kayo, mga kaparokya. And of course, mga kaparokya, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. So yun nga po mga kaparokya, may isang netizen ang tila umaalma sa mga ginawang pahayag ng butihing Mayor Vico Soto na ayon po dito ay may personal na galit daw po di umano ang alkalde ng Lungsod Pasig sa mag-asawang Diskaya. At yun dito mga kaparokya, ang tinutukoy daw po nilang big fish ay yung mga elected official, hindi daw po ang mag-asawang Diskaya. So basahin po natin mga kaparokya ang pahayag na ito ng isang netizen na nagngangalang pong Joy Bontilaw na meron pong 72,000 followers. So malaki po ang followers nito sa kanyang Facebook account. So ayon dito, ito si Vico Soto parang may personal na galit sa mga Diskaya. Yes, sa mata naming publiko ay criminal sila, pero hindi sila yung big fish na sinasabi namin. Ang ibig sabihin ng big fish ay yung elected officials na pinagkakatiwalaan ng taong iluluklok sa gobyerno na dapat sila ang nagbabantay sa kaban ng bayan, pero ang ginawa nila ay kabaligtaran. Ninakaw nila ang pera at nakipagsabuatan sa mga kontraktor. Wala namang magagawa ang mga kontraktor kung ayaw ng mga elected official na iyan. So, ayon dito mga kaparokya ay hindi daw po big fish ang mag-asawang Diskaya. At ayon pa dito mga kaparokya, ang mga elected official daw po ang maituturing na big fish. At of course, may personal na knowledge daw po ang butihing Mayor Vico Soto sa mag-asawang Diskaya. Well, mga kaparokya, yung official elected or yung elected official ay masasabi po talaga nating big fish. Pero hindi ibig sabihin na porket contractor lamang po ang mag-asawang Diskaya ay hindi na po natin maituturing na big fish ang mga ito. Dalawa lang po yan mga kaparokya. Kung hindi po ang mga Diskaya ang kumukontak sa mga malalaking pangalan na politiko, ay sila po ang kinokontak ng mga politikong ito. So ibig sabihin para sa akin ay big fish na maituturing ang mga Diskaya sapagkat bilyon-bilyon niya po ang nakuha nila sa kaban ng bayan. Billion, not millions. Kaya maituturing natin na big fish ang mag-asawang Diskaya. Pero agree po tayo na big fish po ang mga elected official, pero hindi po natin maisasantabi na hindi po big fish ang mag-asawang Diskaya dahil isa po sila
sa mga arkitekto ng mga maanomalya. Di lang po sa flood control for sure. Meron pa pong ibang kinasasangkutan ang mag-asawang ito. Nga lang ay masumabog po ang patungkol sa anomalous flood control scandal. Para sa akin mga kaparokya, isa sa mga arkitekto ng katiwalian ang mag-asawang Diskaya. At sabihin na po natin na naggagamitan lang po ang mga contractor na ito tulad niya po ng Diskaya, yung mga DPWH officials at yung mga politiko na nasasangkot nga po sa anomalous flood control. Lahat po yan mga kaparokya ay mga big fish. Kaya disagree po tayo sa sinasabi po nito. Isa pa sa talagang hindi po tayo agree ay yung personal na galit daw ni Mayor Vico Soto sa mag-asawang Diskaya. Bakit kanya mga kaparokya? Ako, ang nakikita ko dito ay gusto ng butihing Mayor Vico Soto na ilayo ang mga Pasigueño or ang kanyang mga mamamayan sa mag-asawang ito. Kumbaga mga kaparokya, Mayor Vico Soto wanted to protect his constituent dahil alam naman po natin kung ano ang mga hindi magagandang pinagagawa ng mag-asawang ito sa kanilang lungsod. Sabi nga nila mga kaparokya or sabi nga sa kasabihan, ang perang galing sa nakaw ay still galing sa nakaw. Kung magbigay ang mag-asawang Diskaya ng pera sa mga Pasigueño na galing po ito sa nakaw, ay may tuturing na magnanakaw na rin po ang mga nabigyan nito. Kahit sabihin po natin na nakuha po nila ito sa tamang pamamaraan, kung galing naman po sa nakaw ang perang ibinigay sa kanila, ay may tuturing pa rin po nating nakaw ang perang ibinigay sa kanila. Alam naman po natin na nag-viral mga kaparokya yung mga pinagagawa ng mag-asawang ito. Isa nga po dyan ay yung utang or yung pagkakautang ng mag-asawang Diskaya na more or less ay 1 billion na kung tutusin mga kaparokya ay marami na nga pong magagawa sa kanilang lungsod. Marami na pong matutulungan if ever man nabayaran po ng mag-asawang ito ang kautangan nila sa lungsod po ng Pasig. At isa pa po dyan mga kaparokya, yung pagpapagawa ng mga establishment or sabihin po natin na building na kung saan ay kulang po sa permit. Kung hindi man po kulang sa permit mga kaparokya, ay wala po talagang permit. Kaya yan ang mga bagay na gustong protektahan ng butihing Mayor Vico Soto, di lang po sa kanyang lungsod ng Pasig, kundi sa mga mamamayan nito sa lungsod niya po ng Pasig. Kaya yung personal knowledge mga kaparokya, kalokohan yun. Sapagkat anong pakialam ni Mayor Vico Soto sa personal na buhay ng mag-asawang ito? Nilalayo lang po talaga, para sa akin, may own opinion, ang mga Pasigueño sa mag-asawang ito na talagang grabe ang kasamaang pinagagawa dito sa ating bansa. Hindi lang po sa Pasig ito mga kaparokya gumawa ng anomalya, kundi sa buong Pilipinas. Kaya hindi po natin masisisi kung bakit ganyan ipinaglalaban ng butihing Mayor Vico Soto ang kanyang mamamayan, ang kanyang mahal na lungsod. Sapagkat inilalayo nito sa korupsyon ang lungsod Pasig, hindi lang po para sa present kundi sa future. Siyempre mga kaparokya, gustong-gustong ayusin ng butihing Mayor Vico Soto yung kanyang nasasakupan. Kaya nga ipinatutupad ng butihing Mayor Vico na sa lungsod ng Pasig lahat pantay-pantay, walang mayaman, walang mahirap. Kaso ang mag-asawang ito mga kaparokya, grabe ang panggugulang na ginawa sa ating mga Filipino. Sila po ang siyang isa sa mga arkitekto ng maanomalyang flood control dito sa ating bansa. Yung flood control scandal na kinasasangkutan nga po ng ilang elected officials, DPWH officials, and of course yung mga contractor tulad niya po ng mga Diskaya. At
Sa sobrang kasamaan niya po ay inilantad or ibinunyag na nga po ng butihing Mayor Vico Soto kung gaano kasama ang mag-asawang ito. Nasa delikadong sitwasyon na nga po sila mga kaparokya ay nakukuha pa po nitong manakot ng mga empleyado at nakukuha pa nga po nitong man-blackmail. Kung iisipin natin ay sagad sa kasamaan ang mag-asawang ito. Naturuan pa ng mga diskaya ang kanilang anak na manloko ng kanilang kapwa. Sayang mga santo pa ang ipinangalan sa mga ito. Nga lang ay kabaligtaran ang ginagawa ng mga magulang nito. Nakakaawa yung mga anak nito mga parokya. Nandun na tayo sapagkat ayon sa babaeng diskaya ay meron daw pong sakit na ADHD ang mga anak nito. Nga lang kahit maawa tayo lalo na sa bunsong anak nito na minor de edad ay masama pa rin po talaga ang ginawa ng kanilang mga magulang. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol dito? So hanggang dito na lang po tayo. Thank you and God bless.